Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Science 3 Quarter 2. Tayo ngayon ay nasa Week 7. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa katangiang pisikal na naipapasa sa mga anak. Handa na ba kayo mga bata? Okay, bilang panimula, pagmasdan mo ang iyong sarili sa salamin. Ano-anong bahagi ng iyong katawan o anyo ng mukha ang masasabi mong kaparehas sa iyong nanay at tatay? Aling pisikal na anyo naman ang kaparehas sa iyong nanay lamang? Kung ikaw ay may kapatid, sino sa inyong magkakapatid ang mas kamukha ng inyong nanay o ng inyong tatay? Ang mga katangiang pisikal gaya ng kulay ng buhok o hugis ng mukha ay naipapasa ng magulang sa kanyang magiging mga anak o supling. Subalit hindi lahat ng mga pisikal na anyo ng magulang ay maipapasa kaagad sa kanilang anak o sa lahat ng kanilang magiging anak. Ang layunin natin sa araling ito ay makikilala mo ang mga katangiang pisikal o mga katangiang maoobserbahan mo sa panlabas na anyo ng mga tao, hayop at halaman na maipapasa ng magulang sa kanilang magiging supling o offspring. Pagmasdan ang larawan sa ibaba. Maaari din namang kumuha ka ng larawan ng iyong pamilya at pagmasdan ito. Suriin ang larawan. Kilalanin ang mga pisikal na anyo na naipasa ng magulang sa kanyang anak o ng iyong mga magulang sa iyo at sa iyong mga kapatid. Tunghayan natin ang mga pisikal na katangian ng mga may buhay na naipapasa sa kanilang mga supling. Ang kakayahang magparami ng lahi ng mga tao, hayop at halaman ay siyang nagpapatuloy ng buhay ng mga ito sa mundo. Sa ganitong pamamaraan ay naipapasa din nila ang mga katangiang pisikal sa kanilang mga supling. Number 1, ang pisikal na katangian ng mga ama at ng ina tulad ng hugis at kulay ng mga mata, kulay ng buhok at balat, hugis ng ilong at mga labi, hubog ng katawan at taas ay naipapasa sa kanilang mga anak. Number 2, ang mga hayop gaya ng aso, pusa at ibon ay nakapagpapasa ng mga pisikal na katangian tulad ng kulay ng mga mata, balahibo at hugis ng katawan sa kanilang mga supling. Number 3, ang mga hayop na nangingitlog katulad ng paru-paro at palaka ay iba ang anyo ng isinilang. Ngunit nagiging katulad din sila ng kanilang mga magulang habang sila'y lumalaki. Number 4, ang mga halamang nagmula sa binhi o buto ay may katulad na hugis ng dahon at bunga sa kanilang mga halamang magulang. Ang buto naman ng bayabas ay lumalaki at nagiging isang puno ng bayabas at namumunga ng prutas na bayabas. Ang pagtubo naman ng dahon, tangkay at bulaklak ng gumamela at rosas ay lumalaki katulad sa kanilang mga magulang na halaman. Halika't subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Kopyahin sa chart ang chart sa kwaderno. Piliin sa loob ng saknong ang mga pisikal na katangian na naipasa ng iyong nanay at tatay sa iyo. Tingnan natin ang mga pisikal na anyo. Ito ba ay aking sarili o anak? Ang aking tatay o magulang? Ang aking nanay o magulang? Ang mga pisikal na anyo katulad ng kulay, mata, asul ba ito, itim o tsokolate? Ang buhok naman ay itim ba, puti o tsokolate? Ang balat naman, ito ba ay itim, puti o kayumanggi? Sa tekstura naman ng buhok, ito ba ay kulot o unat?
hubog naman ng katawan, ito ba ay malaki, maliit, katamtaman, mataba, payat, mataas, mababa o katamtaman? Ang hugis naman ng mata ay bilog ba o singkit? At ang hugis ng labi, ito ba ay manipis o makapal o katamtaman? Lagyan ng check. Katulad nito. Sa gawain naman sa pagkatutubilang 2, gamit ang sagot sa talaan sa itaas, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa kwaderno. Ito naman ang mga gabay na mga tanong. Sa number 1, ano-anong katangiang pisikal ang naipasa sa iyo ng iyong nanay? At ang maaring kasagutan sa tanong na ito ay, ang katangiang pisikal na namana ko sa aking nanay ay ang aking kutis, na katamtamang kulay at singkit na mata. Sa number 2 na tanong, ano-anong katangiang pisikal ang naipasa sa iyo ng iyong tatay? At ang maaaring kasagutan sa katanungan ito ay, ang katangiang pisikal na namana ko sa aking tatay ay ang aking kulot na buhok at hubog ng katawan, tulad ng pagiging matangkad at balingkinitang katawan. Number 3, masasabi mo ba na ang mga katangiang pisikal na tao ay naipapamana ng magulang sa kanyang mga anak o supling? Bakit? Ang maaaring kasagutan dito ay, opo, naipapasa ng magulang ang katangiang pisikal dahil sa dugong pinaghalo ng ating magulang. Subukan din naman natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatutubilang 3. Gumuhit sa iyong kwaderno ng anumang larawan ng halaman o hayop na iyong nakikita sa paligid. Sumulat ng 5 pangungusap hinggil sa pisikal na anyo nito na maaari nitong ipasa sa kanyang magiging anak o supling. At ang maaaring kasagutan sa gawain ito ay, ang pusa ay nakapagpapasa ng mga pisikal na katangian tulad ng kulay ng mga mata, balahibo at hugis ng katawan sa kanilang mga supling. Ayan, sana may natutunan kayo sa isa na naman nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Science 3, Quarter 2, Week 7. Pivot for A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.